5 pa lang ng umaga ay gising na si Brandon. May lakad siya ngayong araw. Matagal na niyang gustong gawin ito. Balak niyang dalawin ang lugar nila ng mama niya noon. Sana lang ay nandun pa rin ang pamilya ni Aling Mengay. Ang pamilyang kumupkup sa akin noong nawala si mama. Iyon ang iniisip niya. Hindi man maganda ang naging pagtrato sa kanya ng mga anak nito noon, alam niyang naging mabuti sa kanila si Aling Mengay. Gusto rin niyang malaman kung saan nakalibing ang mama niya. Sa musmos niyang isip noon, malabo sa kanya ang detalye ng mga pangyayari. Si Aling Mengay ang nag-asikaso sa mama niya. Siya ang kaibigan nito noon. Alam niyang kay Aling Mengay din siya ibinili nito. Marahil kung hindi dahil sa dukhading buhay ni na Aling Mengay at sa sitwasyon ni Brando noong nasa poder pa nila ito, kung hindi siya minaltrato ng mga anak nito ay doon siguro siya sa kanila lumaki. Natatandaan pa ni Brandon na minsan ay sinabi din ni Aling Mengay sa kanya na kokontakin daw nila ang mga kamag-anakan niya sa Olongapo. Pero hindi na iyon nangyari. Takas ang pag-alis niya sa mga ito. 18 na siya ngayon. 9 na taong gulang siya noong pumanaw ang nanay niya. Sinuot niya ang kupasin niyang maong. Tinernuhan niya ito ng puting kamiseta. Kasunod ang paglalagay patalikod sa ulo ng kanyang sombrero. Habang inaabot niya sa ilalim ng papag ng kanyang higaan ang puting sapatos, narinig niya ang pagtawag ni Bistik. "Tol, ang aga mo yata, saan ng lakad?" "Sa Tondo, sa dati naming lugar." "Ah, yung matagal mo ng balak, baka gusto mong samahan kita," tanong nito. "Ayos lang ako, Bistik, hindi na kailangan ng backup," sagot niya rito. Alam niyang naalimpungatan lang ito. Halos umaga na rin sila natulog. Nagkainuman na naman kagabi bilang selebrasyon nila ng kanyang kaarawan. Bago tumayo mula sa pagsusuot ng kanyang sapatos, dinukot niya ang larawan sa ilalim ng kanyang unan. "Good morning, babe. Mamaya pagkatapos ng lakad ko, dediretso ako ng plaza. Magpakita ka naman sa akin ngayon. Regalo mo na sa kaarawan ko," bulong niya rito. Makalipas ang ilang sandali ay narating na niya ang Tondo. Kung tutuusin, hindi naman ito kalayuan sa lugar niya ngayon. Maingay pa rin sa lugar na iyon kahit matagal na siyang umalis dito. Pagbaba pa lang niya ng jeep, nagulat siya sa nakitang parang wala nang bakas ng lugar ng kanyang nilisan. Malaki na rin ang ipinagbago. Mas tumarami ang tao. May mga konkreto na ding gusali na nakatayo sa natatandaan niyang dati ay bahayan. Akala niya madali lamang hanapin ang pwesto ng dati nilang lugar. Subalit wala nang permanente talaga. Lahat ay umuusad, nababago maging lugar man o tao. Nagtanong-tanong siya, nakalayo na rin siya at nakarami ng napagtanungan bago pa nagkaroon ng medyo linaw ang sagot sa kanya. Dito nga rin sa parteng ito ng lugar, natanda niya pero natabunan na ng mga gusaling nagtayo sa unahan. Noong maging commercial ang lugar, gumawa daw ng ibang daan papasok sa lugar na iyon. Sa ilan pang pagtatanong noong pumasok siya ng iskinita, may nagturo sa kanya ng bahay ni Aling Mengay. Sa tingin niya ay sa dati pa rin itong pwesto, pero may nabago na sa kaayusan nito. Hindi pa siya mismong nakakalapit ay may lumabas na sa pinto ng bahay, isang binatilyo. Lumapit siya at nagtanong dito. "Si Mama," sagot nito sa tanong niya. Napatitig siya sa lalaki. Sa natatandaan niya ay may mas bata pa sa kanyang anak, si Aling Mengay. Marahil ay ito iyon. Ilang sandali pa ay lumabas ang isang medyo may katabaang babae. Alam niyang si Aling Mengay ito, bagamat bakas na din ang itinanda ng itsura. "Anong sadya?" tanong nito habang nakatitig sa kanya na wari ba ay nangingilala. "Aling Mengay, si Brandon ho ako," pakilala niya rito. Pero wari niya ay bago pa siya magpakilala ay namumukhaan na siya nito. "Sinasabi ko na nga at parang namumukhaan ko," sabay lapit nito at yakap sa kanya. "Kumusta na? Mabuti at naisipan mong bumisita. Anong nangyari? Matagal ka naming hinanap at ipinagtanong. Hindi ko na nga rin maiwasang isipin na baka na disgrasya ka.
Kaya hindi ka man lang bumalik na. Naluluha nitong wika. Salamat sa Diyos at ayos ka. Abay, ang laki-laki mo na. Binatang binata na. At sadyang kay gandang lalaki. Naalala ko tuloy ang mama mo. Dagdag pa nito. Pinapasok siya ni Aling Mengay sa bahay nito at inayang doon naman ang halian. Wala siyang ibang nakita roon. Ipinakilala sa kanya iyong binatilyo kanina. Iyon nga pala si Tutoy. Tanda niya ito. Iyon ang bunso ni Aling Mengay. Naalagaan pa niya ito noon. Ang mga anak daw nito ay may kanya-kanya na ring pamilya. Mga batang nagsipag-asawa at itong si Tutoy na lamang ang kanyang kasama sa bahay. Alam niyang matagal na itong balo. Kaliliitan pa ang mga anak noong namatay sa aksidente ang asawa. Matapos ang halos 1 oras na kwentuhan, ay umalis na sila upang tumungo sa sementeryo. Sasamahan siya nitong dumalaw. Hindi niya maiwasang maluha noong nasa harap na siya ng puntod ng kanyang ina. Parang bumalik lahat ng pinagdaanan niya. Sa maraming hirap at sakit ng katawang dinanas niya, hindi niya natatanda ang lumuha siya. Ganito nga siguro talaga. Kahit puntod na lang ang kaharap niya, pakiramdam niya bumalik siya sa pamilya niya. Nagpasalamat siya kay Aling Mengay noong maghiwalay sila. Hiningi nito ang number niya at ibinigay ang kontak nito. Pinuntahan siya ng tiyuhin niya noong panahong iyon. Pero sa tagal na, baka akala ng mga ito ay nawala na rin siya. Makalipas ang ilang sandali, ay naglalakad na siya patungo sa plaza. Kaunti na lang ang pera niya sa bulsa. Wala pa ulit racket. Pare-pareho sila sa hatian, pero hindi talaga tumatagal sa kanya ang pera, malaki man o maliit. Kapag may ilang lilibuhin pa siya sa bulsa, pakiramdam niya hindi ito nararapat doon at marami ang nagugutom. Babawi na lang siya sa susunod. Hindi naman niya ugaling ipagdiwang ang kaarawan niya. Hindi rin naman alam ng mga kaibigan niya dito sa plaza na birthday niya. Maging ang petsa nga yata ng araw na dumaraan ay hindi na nagkakaalaman. Tanaw na niya si Nanay Marta sa dati nitong pwesto. Patakbo siyang tumungo roon. Hindi pa siya nakalalapit ay natanaw na niya ang tinitingnan nito. Si Lara, habang naglalakad papuntang gilid ng plaza sa nakaparada nitong sasakyan. Tisoy, naku, nahuli ka na ng dating. Iyon si Lara at kaalis lamang. Sana ay inabutan mo. Saad ni Nanay Marta. Hindi niya pa rin inaalis ang tingin niya sa dalaga. Pasakay na ito ng sasakyan nila. Babalik pa daw ng school nila. Ngayon na lamang ulit napadaan dito iyan. Bumaba lang saglit at iniabot ito sa akin. Sabay pakita nito sa pack ng pagkain sa kandungan. Sige ho, Nanay Marta. Babalik na lamang ho ako sa susunod na araw. Sagot niya dito habang tumatakbo patungong karsada at nagmamadaling pinara ang parating na taxi. Manong, sundan ho natin yung SUV na itim na nasa unahan natin, saad nito sa driver ng taxi. Hindi niya alam kung anong gusto niyang mangyari at pumasok sa utak niyang sundan si Lara. Noong nakita niya itong pasakay na sa paalis na sasakyan, nagkusa ng galaw ang katawan niya. Ngayong nakaupo na siya sa loob ng taxi, habang nasa unahan ang sasakyan ng dalaga, hindi niya alam kung ano ang sunod na gagawin. Bahala na. Dito pala siya nag-aaral, kilalang paaralan ito ng mayayaman. Kita niyang huminto ang sasakyan nito sa tapat ng gate ng school. Marami ring estudyante sa harap ng gate. Bumaba siya ng taxi pagkatapos magbayad. Hindi rin niya alam kung lalapitan ba niya ito o tatanawin na lang mula sa kinatatayuan niya. Hindi naman gaanong malayo ang pwesto niya rito. Nakatingin sa kanya ang ilang kababaihang estudyante sa may bandang tagiliran. Halata yatang dayo ako rito. Nakakapanliit sa pakiramdam na makahalubilo ang kagaya nila. Pakiramdam ko naiiba ako. Iyon ang iniisip niya. Ang gwapo. Estudyante ba rito yan o may sinusundo lang? Pakinig niyang bulungan nila. Ako ba ang tinutukoy nila? Bagamat sa akin sila nakatingin. Bulong niya sa sarili.
Marami namang nakapagsabing gwapo siya, pero hindi niya inilalagay sa utak niya iyon. Sa takbo ng buhay niya, pakiramdam niya kapag tinititigan siya, mas lamang ang panghuhusga. Hindi man siya madungis kagaya nung musmus pa na namamalimos siya, pero hindi maiwasang maramdaman niya na sa bawat pagtitig sa kanya, nababasa nila ang makasalanan niyang gawain. Sabi nga ni Bistik, guilty daw kasi sila kaya iyon ang pumapasok sa utak nila. Tanaw niyang may kausap pa si Lara sa labas ng gate. Kung hindi siya nagkakamali, ito yung kaibigan niyang kasama noong magkakilala sila. Kita rin niyang nasa tenga ng dalaga ang hawak nitong cellphone, mukhang may tinatawagan. Napalingon sa gawin niya ang kaibigan ni Lara. Natanda niya ay Blessy ang pangalan. Napasulyap ito sa kanya. Napatitig na para bang kinikilala siya. Kita niyang may sinabi ito kay Lara. Lumingon si Lara sa kanya at nagtama ang kanilang paningin. Para bang mas kabado pa siya ngayon kumpara sa oras na nasa racket siya. Ngumiti ito at kumaway sa kanya. Bigla siyang nabuhayan ng loob. Akala niya ay hindi na siya matatandaan ito. Parang may sariling isip ang kanyang mga paang humakbang palapit sa mga ito. "Hi Brandon, right?" Bati ni Blessy sa kanya. Samantalang nakangiting nakatingin sa kanya si Lara. "Kadadaan ko lang kina Nanay Marta. Along the way lang kasi ng office ni Daddy," kwento nito. Wala naman siyang balak ikwento pang sinundan niya ito. "Saan ka? May inaabangan ka ba rito?" tanong ni Blessy. Napakamot siya sa ulo. Hindi niya alam ang sasabihin niya. Napadaan lang," maikli niyang sagot. "Papasok na ba kayo?" Sabay turo niya sa gate. Napansin niya kasi na tumingin sa rilong pambisig si Lara. "Hindi na. Hinihintay ko na lang ulit si Mang Pidring. Akala ko kasi tuloy ang meeting namin sa isang club. Kaya bumalik ako rito sa school." Sagot nito sa kanya. "Hindi kasi nag-check ng phone. Kanina ko pang na-text sa'yo," saad ni Blessy. "Sayang nga, andito na ako noong nabasa ko. Okay lang, babalikan na lang ulit ako. Nakausap ko na si Manong Pidring." Sagot nito sa kaibigan. Nag-iintay na lang pala ulit ito ng sundo. Siguro umikot lang ang driver. Halos kaalis lang din noon. "Okay lang bang samahan ko na kayong maghintay ng sundo?" Lakas loob niyang paalam. "Ayos lang, wala ka na bang lakad?" tanong ni Lara sa kanya. "Wala na, uuwi na din ako." Naunang dumating ang sundo ni Blessy. Tantya niya ay rush hour na. Paniguradong hagip na ng traffic. Ang driver ni Lara lalo pati ikot pa ito. Hindi niya alam kung anong pwede niyang sabihin kay Lara. Basta nakatitig lang siya rito. "Matagal mo na bang kilala si Nanay Marta?" tanong nito sa kanya. "Oo, mga ilang taon na rin. Sandali lang akong napadaan kanina, hindi ko na siya nakakwentuhan ng matagal. Pero sabi niya iniintay mo raw akong dumalaw." Medyo nagulat siya sa patanong nitong saad. Oo, naitanong kasi kita sa kanya kung kailan ulit ang punta mo," sagot niya rito. "Bakit?" tanong nito na hindi niya mabasa ang iniisip. "Gusto lang kitang makita," prangka niyang sagot. Bakas niya sa mukha nito ang medyo pagkagulat sa naging sagot niya, pero bahagya namang napangiti. Naabala ang usapan nila noong binati ito ng isang babae. Kasamahan ito noong grupong nasa tagiliran niya kanina. May ibinulong ang babae rito. Nakita niyang napangiti si Lara. Hindi, napadaan lang siya. Pakinig niyang sagot nito sa babae. May sinabi pa ang babae pero hindi na niya naintindihan. Nakita niyang parating na ang sasakyan. Sayang, gusto pa naman sana niyang matagal pang makausap ang dalaga. "Ayan na ang sundo mo," saad niya rito. "Oo nga, paano? Uuna na ako," sagot nito sa kanya. "Lara, okay lang bang hingin ang number mo?" Lakas loob niyang tanong. Sa totoo lang kanina pa siyang nahanap ng timing. Bahala na kung pagbigyan siya nito o hindi. Mahalaga nagtry siya. Sobrang saya niya noong walang alinlangan nitong idinikta sa kanya ang cellphone number nito. Umuusad na ang sasakyan ng mga ito ay nakatayo pa rin siya at nakatingin dito. "Pinakamasayang kaarawan na yata ito ng buhay ko. Nadalaw ko na si Nanay at ang ganda pa ng bonus parang panaginip," bulong niya sa sarili. "Salamat. Ngayon ang pinakamasaya kong kaarawan, Brandon.
Iyon ang unang text niya rito. Halos hindi pa nga nakakailang minutong nakakaalis ang sasakyan nito. Ayos lang sa kanya sumagot man ito o hindi. Mahalaga na ipaabot niya ang nararamdaman niya sa oras na iyon. Halos mapalundag siya noong tumunog ang notification ng cellphone niya. Nice to know. Happy birthday, Brandon. Ang unang text na na-receive niya mula sa dalaga. Ang saya ko, para ngayon lang ako sumaya ng ganito. Saad niya sa sarili. Doon nagsimula ang lahat sa kanila ni Lara. Simula noong araw na iyon, hindi na siya pumalya ng pagte-text dito, pagkagising at bago matulog. Yung dating picture niya lang nakausap, mensahe na niyang ipinadadala. Hindi ako nag-expect ng sagot mula sa kanya. Basta ang mahalaga, masaya ako sa ginagawa ko. Sagot niya sa tanong ni Bistik kung nagkakamabutihan na daw ba sila nito. Naikwento na rin niya sa mga ito ang pagkakakilala nila ni Lara. Pinagtagpo raw sila ang tudyo pa sa kanya. Bagamat alam niyang imposible sila, masaya na siyang maging inspirasyon ito sa bawat araw ng buhay niya. Masasabi niyang naging malapit na sila sa isa't isa ng dalaga sa malimit nilang sagutan ng mensahe at kwentuhan kapag tinatagpo niya ito sa plaza tuwing mapapadaan kay Nanay Marta. Bagamat napalapit na siya kay Lara, ayaw niyang umasa na posible sila. Mabait lang siguro itong talaga. Subalit habang tumatagal, lalo siyang nadadarang. May mga pagkakataong hindi na siya makontento sa text lamang. Malimit niya itong bantayan sa school, kahit tanaw lang. Hindi siya nagpapakita. Halos nasa ulo na niya na ang oras ng labas nito. Nakatayo siya rito sa labas ng gate ng school nito. Binabantayan niya ang paglabas ni Lara. Pupunta daw ito sa plaza. Hindi kagaya ng dati. Alam nito ang pagpunta niya ngayon. Maaga raw ang labas nito. Mga 10 minuto na rin siyang nandun. Inagahan niya talaga ang punta. Excited siyang makita ang dalaga. Pinaghandaan niya ang pagsundo rito. Noong umalis siya ng bahay, niloloko pa siya ng mga katropa niya. Daig niya pa raw ang sasali sa audition ng Mr. Pogi sa isang pa-contest sa telebisyon. May isang grupo ng mga estudyanteng babae ang may ingay at nagtutulakan. Pansin niya ang paglapit ng dalawa sa mga ito. Hi Pogi, pwedeng magtanong? Tanong sa kanya noong isang may blanding ikinulay sa buhok. Medyo alanganin ang ngiti niyang tumango na lang dito. Pinagtripan pa yata siya. Pwede bang malaman ang pangalan mo at kung pwede, pati cellphone number? Kasabay nito ay ang ingay ng mga kasamahan nito kanina. Alam na niya ang ganitong eksena. Malamang napagkasunduan siyang pagtripa ng grupong ito. Sa bagay, wala siyang panahong makipagbasag ulo ngayon kung mga barako ang mangungursunada sa kanya. Ngiti na lang ang isinagot niya. Isa pa ay medyo hindi siya komportable pang bigyan ng pansin ang mga ito. Nasa gate ang atensyon niya. Malamang parating na si Lara. Brandon, tipid na lang niyang sagot sa nag-iintay na babae. Ayaw naman niyang mambastos, pero hindi niya ibinigay ang number niya. Sa ganoong eksena sila nadat na ni Lara. Agad siyang lumapit sa dalaga. Kinuha niya ang bitbit nitong folder at ilang aklat. Kanina ka pa? Tanong nito sa kanya. Mga 20 minutes, inagahan ko talaga. Pansin niya ang pagsulyap nito sa kausap niyang babae kanina. Habang kita niya na bumalik na sa grupo nila ang mga ito, lumakad sila sa isang tabi ni Lara. Nice meeting you, Brandon. Napalingon siya sa medyo malakas na boses noong babae kanina. Naglalakad na ang mga ito paalis at kumaway pa talaga sa kanya. Tipid na lang siyang ngumiti. Hindi niya gusto ang mga eksenang nangyayari. Pakiramdam niya, bad shot na siya agad kay Lara. Formal ang mukha nito at hindi siya sanay sa pananahimik nito. May iniintay pa ba tayo? Sa mahinahong tinig ay subok niyang pagkausap rito. Si Manong Pidring, pero baka matagalan, hindi ko kasi agad nasabi na mas maaga ang labas ko ngayon. Sagot nito sa kanya. Hindi niya inaasahan niyon. Ang iniisip niya, walang driver na susundo rito at pwedeng mag-taxi sila patungo sa plaza.
Tahimik pa rin ito at sumasagot lang kung ano ang tanong niya. Okay lang ba na matagalan ka? Tanong nito. Oo naman, gusto ko nga yun, sagot niya rito. Pwede ka namang makipag-usap muna sa iba, nakatungo nitong bulong. Naisip niya tuloy ang eksenang nadatna nito. Kahit siya hindi komportable doon, baka isipin ni Lara na ginusto niya yon. Ikaw lang naman ang gusto kong kausap, sagot niya. Lara, iyong kanina napagtripan lang ako ng grupong yun. Tapos bakit ka kilala? Tinawag pa nga ang pangalan mo, nakatungo pa rin itong pagsagot sa kanya. Lumapit lang iyong babae at tinanong ang pangalan ko. Ayaw ko namang mambastos kaya ako naibigay. Hindi niya alam kung kailangan nito ng paliwanag, pero ayaw din naman niyang magkaroon ng maling iniisip ito sa kanya. Okay lang naman kung makipagkilala ka sa iba. Hindi Lara, wala akong intensyon na ganun. Sabi ko okay lang, hindi naman masama yun. Ayaw ko nga, hindi naman ako interesado. Ayaw mo ba ng kaibigan? Okay na sa akin ang tropa, maikli niyang tugon. Tropa? Yung nakukwento mong sinabistik, hindi ba ako kasali roon? Siyempre hindi, ayaw kitang friend, nakangisi niyang sagot. Kita niya ang pamimilog ng magaganda nitong mga mata, sabay baling sa kanya. Ang bad mo sa akin, so textmate lang ganon. Pwede pero hindi ko yata kayang maging friend na lang. Hindi siya marunong manligaw, si Lara nga lang ang babaeng nagparamdam sa kanya ng ganitong pakiramdam. Gusto kita Lara, hindi bilang kaibigan lang, diretsyo niyang sabi rito. Kita niya ang pamumula nito habang nakatitig sa kanya. Alam ko namang imposible tayo, napakataas mo para sa akin. Gusto ko lang tapat ako sa nararamdaman ko sa'yo. Hindi niya alam kung ganito ba dapat o may tamang lugar para rito. Pero sa nakasanayan niya na buhay, ito ang alam niyang tama. Kapag may lumarating na pagkakataon, diretsyo at walang paligoy-ligoy.